ang parehas nating kupunan. Pero tignan muna natin ang M5 Finals MVP skin. Ang linis talaga tignan. At ayun na nga, Edith once again ang magiging pick ng side ng Omega. Dito na natin nakikita will Bonchan once again take the Faramis? Medyo pakiramdam ko isa rin yun sa mga naging rason kung bakit nga ba hindi natin masyado nararamdaman yung damage ng Primal Wrath. Nakita mo si Coach Nap may dalang binder. Nakakita ko ng 10 heroes ata yun. Harit Faramis actually is open for Smart Omega. Pero, they go for the Moscow once again. Talagang pinipilayan si Oheb. Faramis ulit for Blacklist. Or Lolita. I would say, pagka tinanggal nga yung pagkinuha ng Faramis dito, may malaking chance at iban na ang Lolita ng next phase dahil nakita na rin naman nila na kayang-kaya itong laro ni Perks. Well, ang pwedeng gawin ng Omega dito, malaking curveball, no? Malaking swerve, is ibigay nila ulit yung Faramis and then Lolita, tapos kuha sila ng mga Tig or Jawhead ni Chakdu, Hard Leash para kay Julian para this time around mas mabilis yung kanilang early game. And also, keep in mind na malaking factor lang din kasi sa last game natin yung napupuruan ni Mbita King, yung Moscow. So maybe a change of draft is not necessarily the thing that you need. Maybe a change of rotation or playstyle for Smart Omega. So now, Blacklist, they do go for the Lolita third pick. Ang tanong lang is, palulusutin pa ba yung Faramis? And I feel like if you're Omega here, tanggalin nyo na lang yung Faramis. This is already a good counter pick against the Moskov and the Edith, yung isang Lolita. Kung ibibigay mo pa yung Faramis, parang magiging mas mahirap yung mga team fights, especially na sabihin na lang natin na mababa ang uptime ng isang Julian. Kumbaga every 6 seconds pwede kang pumasok ulit. Pero hindi na kasi nagkakaroon madalas ng reset The moment na malabas na yung Faramis, tas tumama na rin yung Numenon Blast, the team fight is practically over. Okay, Blacklist International, pwede pa silang mag-ban ng Tig, Jawhead, maybe even actually, pwede nga nilang kunin yung Louie fourth pick. If hindi baban ng OMG now. Louie with the Terizla and Lolita. Valen din, ang dami pa. Yeah, marami pang option dito yung Blacklist International. I think if you're Blacklist, you keep the options open. So, ayan. Okay, magandang ban. You directly target the player, but it's also not limiting their options. Kasi pwedeng gawin ng Blacklist International dito is either kunin yung Louie or kunin yung Mage, last pick, kuha sila ng Marksman dito. I think other carry still, para at least may pambasic sila sa Primal Wrath. I don't think you wanna go any other hero here unless gusto nila mag-gold lane Ruby. I think yun lang yung flex factor ng Blacklist International dito sa gold lane. Iniisip ko nga rin, if Grok yung kunin ng Omega dito, nakaka-cancel pa rin ba ng pader yung Numenon Blast? Yeah, same pa din. Well, tutuloy pa rin yung Numenon. Pero mawawala sa angulo. Konti, slight. Mag-ano lang siya yung... Titigil yung channeling, pero tutuloy yung ulti. Yes. So kung maagang ma-cancel niya, yun Saglit yung mawawala talaga yung Yeah. saglit na stun. So I do think Grok could be an option here if you're Chakno. But as you said, Midnight, yung Jawhead dito could be a prime Tig choice between the two. Jawhead, Tig, I think Ruby is still an option here. Also, pwede mo actually pwede nga hawakan niya yung Edith. Kasi I've always liked Edith against Lolita, not on XP. Pag nag-match kayo ng room to room, ang hirap mag-check ng bush if you're the Lolita. Kasi hindi ka pwede mag-rely dun sa iyong reflection. So, I think there's a chance na i-flex nila yung Edith into the roam. I think this is a comfort pick if you're Blacklist International. Historically speaking, I think Oheb played a lot of Nathan games already dito sa ating liga. At kitang-kita talaga na isa ito sa mga ipinipick nila kapag naghahanap na lang ng komportableng hero para kay Oheb. And then their win, last week against TNC Pro Team, I think Oheb also chose Nathan game number 1 or game number 2 if I'm not mistaken. So definitely, in terms of comfort, this is something that he can pull off. Yep. I think Vex, tapos kuha ka ng either Glue or Ruby. Super flexible on XP and roam. Nagaganda lang ako sa Vex kasi pwede mong bugbugin yung Lolita. There you go, Vex. Ruby, para at least may added catch. Pwede nilang gamitin ito sa roam. Okay, classic. Good answer versus the Lolita and the Hayabusa too. Valen. Feeling ko Valen. Tingin ko Valen. It might be the Valentina if you're Blacklist International. Pero ano pa bang mga options? The Aurora is still open kung sakaling gusto nila. And
parang ganun ano, pag Vexana, usually may tatlo na lang na iniikutan. Vexana, Aurora, Diba? Valentina. Marami. Juicing na open din eh. Gusto mo, ano, matindi, Lilia. Bakit Juicing matindi? Zaz. Matindi yun kasi kung ikaw yung Omega, paano mo papatayin yung Lilia? Butterflies Slow galore. born by thy wish. Ayun na. Juicing. Ito na ata yung pinaka-late na Juicing pick na makikita natin sa buong MPL Last pick, right now. Last pick, Jushin. Ngayon ka na lang makakita niyan, guys. And this draft from Blacklist International, I'd say very, I would say holistic. Equal naman yung damage output na meron sila because they have equal magic, equal physical, and in a way, utility lang din nating mako-consider yung Juicin. So now, this is game number 3 between the Barangay and the Agents. Makikita na nga ba natin na magtutuloy-tuloy ang panalo ng Blacklist International, or will the Barangay be able to stop them at their tracks? Mapapansin na natin right now in this game number 3 because for the longest time, ang haba ng pinapakitang galaw ng parehas nating kupunan. Kaya Obviously. sa pagpasok natin sa game number 3, huwag na tayo magpatagal pa. Kaya naman, casters, enter the land of dawn. Targeted ang mga heroes ni Atoy R at ni Chuck. Panibagong code ang ipinakita ng Blacklist International. Welcome ang to katanungan ay Mobile gagana nga ba ito Legends. sa bagong barangay na umaarangkada. Welcome sa game number 3. Kami pa rin yung mga kasama, Burrito, Ate Chantel. Iba ang code na inilabas ngayon ng Blacklist. Oo, iba naman ngayon yung makikita natin para sa ating game number 3. And kanina, no, habang tayo nagmerienda saglit, pinag-usapan natin na parang biglang isang bugso na nabago yung sitwasyon ng ating laban. So, ganun pa ulit ang mangyayari para dito sa ating game. Ayun na, bibit-bitin! Aray ko. Ay, pero napigilan ni Chuck, no? Oh, medyo malaki pa kasi yung kain nung mana or nung mga tawag dito, lantern na ibinibigay ni Haji. Pero kapansin-pansin dito sa lineup ngayon ng Smart Omega, bumalik sila dun sa standard na ginagawa nila no. Chaknu with a setup hero which is the Minotaur na meron din namang heal. At least kahit papano may pa-frontline sa kanila. Pero si Perks ay narito rin. Okay, so more on pokes lang muna para dito sa ating dalawang kupunan. Ngayon na binagkas mo na Minotaur. Wait lang. Parang Aray. nakakitaan. First blood. Dapat din kay Haji. Mapupunta naman dito sa side ng Blacklist International yung Little Wanderer. But Okir, ang makakapatay pala doon kay Haji sa mid kanina. Yan, nadali kagad si Haji dito kasi yung first second ni Okir sobrang kapti talaga, no? Sobrang sakit. And ito yung maganda no, para sa lineup ng Smart Omega. Mas mabilis yung clear wave nila, mas mabilis sila makakaikot sa mapa as compared dito sa isang Zushin na continuous kasi yung babad nung nung mga lanterns niya, di ba? Oh, tsaka yung passive din ng Vexana na kapag ka naka-clear ka ng minion or may napatay ka, sumasabog pa siya. So pag malapit ka dun, pwede kang tamaan anytime. So ngayon na sinabi mo na Minotaur nga yung gamit dito ni Chuck, no? Ganun yung kay Perks ay sa same hero. More on a counter set ba sila? Wait lang, kasi may set dun sa may bottom lane. Lord JM ang makukuha dito ng barangay. Ang daming control na i-expect talaga natin pero nandito yung control mula sa Blacklist International pero hindi magtatagumpay ang plano ng mga agents. Pero going back to sa gusto ko sabihin, ang dami kasing control eh. Imaginein mo, di ba, merong 1-2 punch combo. Itong si Atoy R, libre nga din ang nakuha yung turtle. Pero si Jome at si Chakto ay nandito sa may top lane. Atras na rin muna ang itatawag ng Blacklist. Siguro parang magiging crucial na lang dito or mahirap para sa side ng Omega is kung paano nila tatamaan or paano nila kukontrahin yung shield nung or yung pangsalag nung hero ni Perks dito. Kasi minsan pag nasa gitna ng teamfight, hindi mo papansin na hindi pala lumulusot yung yung binibitaw mo na linear skill. Oo, 'di ba? Tsaka may mga nagsasabi nga na mas maganda at mas effective na yung Guardian's Reflection na naging Guardian's update Reflection. ngayon. Kasi 'di ba dati naka-shield ka lang, nababalik mo lang, pero ngayon kasi Rekta na. Rekta. Para kang naglalaro ng Space Impact. Oo. Dati pala hindi niya nababalik, nasi-shield lang niya. Ngayon naibabalik na niya kasi sa kalaban. Dati parang i-hit mo pa. Di ba mapuna yung shield mo, mag-re-red yun sa taas eh. Tas pipili ka ihahampas mo. Oo, dito, pwede mong itutok kung saan mo gusto. Di Kaya ba? natin nasabi na parang Space Impact. So, eto na naman. Nagkakakita na naman dito. Isipin mo, nagbago na talaga yung laban natin kasi kanina, parang kung sino na makakuha ng Little Wanderer, dito parehas sila ng pattern. Oo nga eh. Parehas sila ng rotation. Ang
ganda ng ikot. No? Kanina nagkasabay sila doon sa may XP lane. Ngayon naman, nauna ata ang Smart Omega rito. Okay, so pipilitin dito ng Blacklist din na madepensaan yung Torre dito sa may top lane. Si Oheb ang magiging target nila. At patay dito sa kamay ni Andorio. Pasok na rin dito yung Eternal Guard para kay Uker. So nakuha ng Omega yung kanilang gustong bigyan sa may top lane. Nakuha din nila ang 3 kill na kalamangan na meron ang kanilang kupunan. Again, CC wins games. Rank first among all teams in the league with in average crowd control. Ito yung sinasabi ko Mahilig talaga ang Smart Omega sa mga crowd control. Kagaya niyan. Aray ko po. Ang sakit! Natamaan, ginamitan ng retry, ginamitan dito ng mga skills din, Disperse Storm para kay Chuck mo kanina at successfully nga makukuha nila. Grabe yung map awareness na ipinapakita dito ng Omega. Na-destroy talaga The Spear of Destruction, ladies and gentlemen, from Big J. Na-secure yung kill na yon. And ang second turtle naman ay available na rin. So nagsisimula na dito ang Smart Omega at Blacklist International. Sama-sama sila dito. Magpo-flow lang muna ng minions sa may top lane itong si Oheb. And i-delay muna ng Smart Omega itong laban sa pagong. Aray ko. Oh, yung mga pa-elepante din dito ni Andorio ay talagang masakit din na talaga. Medyo crucial talaga siya pagdating doon sa bago ka kumuha ng malaking objective. So ito na. naman yung setup play, pero naman ang plasma hanap doon ni Chakno, kaya mabibigilan. Ginamit na yung Eternal Guard para may mag-zone sa mga players dito ng Blacklist. Kaya naman mabilis na makukuha ng Omega yung ating ikalawang turtle for this game. Alam nila na medyo lugi sila doon kasi kung crowd control ang pag-uusapan, nagamit na kagad ni Perks yung kanyang Numinum Blast. Meron pa naman siyang charge, yung stun niya na solo, na isa lang ang tatamaan. Kaya lang ang problema kasi, ang dami mong sasaluhin kapag ginamit mo yun, di ba? Andyan yung Earth Shatter, yung Onward mula kay Ator. Ay, doon pa lang sulit na Tas ngayon ay meron na siyang Thunderbelt. So additional damage and stackable na kasi yan. So mas mahirap para sa Blacklist if ever man na makipagsabayan. And speaking of medyo mahihirapan yung Blacklist, dito 3.2k gold lead pala dito yung Omega. So parang same pattern nung game number 1. Pero kung mapansin natin, ang difference naman for Blacklist lineup is pagdating dun sa late game, mahirap talaga pagka yung dumedepensa ang katapat mo is Nathan. Tapos nakapag-farm, di ba mararamdaman mo na hindi ka na makalapit Ako, naramdaman din ni Oheb yung damage wala dito sa mga members from Smart Omega. And gusto ko yung sinasabi mo, yung defense, kumbaga capability ng lineup dito ng Blacklist International, sobrang taas. And kung pag-uusapan natin, yung Magic medyo mapapa-question ka kasi nga naman, may Zushin sila dito na ticks lang ng damage yung mabibigay ng kanyang, kanyang mga lanterns. Pero ang ginawa kasi ng Blacklist, okay, medyo bitin tayo sa magic damage, kuha tayo ng Nathan, at least may supplementary magic damage na makakatulong talaga para sa Blacklist. Ganun pala yung pinaka-play nila. So siguro, parang mamaya pa natin may kita, magiging dito, critical yung decision making for Perks and Lord JM. Yep. Kasi para magkaroon ng space si Haji na mabit-bit niya lahat. Or unti-unti yung mapoke yung mga players dito ng Omega, kailangan meron siyang matibay na front. Kasi hindi advisable pag yung Shushin talaga yung nasa harap, talagang siyang mabubuhat. Ayun lang, speaking of nabuhat, nagamit na rin yung Purify dun sa may middle lane at madedepensahan pa rin Omega yung Torre dito sa may top lane or not. Biglang nawala si Big J dun sa taas. Nalusaw kagad. Sakto yung flicker penalty zone. Pero pagkakataon na para sa Smart Omega, nakunin ang ikatlong pagong ng laban na ito. Nagulat din si Jome. Ready sana siya makipagsabayan. Natulak na ito si Owen. Pero kasi si Lord JM, available pa pala yung flicker and yung kanyang penalty zone. Pero maganda ang naging palit dito ng Smart Omega kasi nga pagong ang kanilang kinuha ngayon. Mahaba-haba pa ang oras na pwedeng kainin dito ng Smart Omega kasi nga naman yung unang malaking objective na Lord Mamaya pa. mamaya pa. So pagkakataon nila na kumuha muna ng mga trades, kagaya yan si Lord GM, medyo nararamdaman na rin niya yung mga hapdi dito ni Andorio Grabe mag-poke si Andorio paggamit niya yung Julian, no? Okay, si Perks dito ang pwede yata i-burst na side ng Omega. Saktong-sakto doon sa kamay ni Ryota habang nangyari yun. Top lane, si Jom ay free hit lang.
at si Haji ay mag-clear na minion sa may middle lane. Hindi ka pa siya tamaan ng Spear of Destruction doon ha. Again, naka-purify lang yan at alam nila na cooldown yon. Nagamit din yung Crimson Beacon. So yung chance na makatakas mamaya itong si Haji sa pinaplano ng Smart Omega gank, medyo mahirap na talaga. No? Let's take a look at the items. Kaya pala ang sakit na rin ni Jom dito. No? Again, Corrosion Side plus itong Golden Staff going for a DHS or Demon Hunter Sword. Ito na yung Trinity na tinatawag eh. Oo, mamaya-maya ay pwede na siyang sumama talaga pagdating sa teamfight pag may tinamaan din na Spear of Destruction. So, Ayan na naman. Ayun na naman. Papaligiran na naman yata dito mga players ng Blacklist sa may top lane. Habang si Joe ay unti-unti lang na itatry na sirain yung Torre dun sa itaas. Pero Ay! masakit na rin yung damage din ni Haji. Oo, naging matagumpay ang pag-depensa dito ng Blacklist International. 9-minute mark at ilang segundo, no? 30 segundo para doon sa unang Lord ng laban na ito. Nagiging maingat na rin ang Smart Omega kasi alam nila na unti-unti na rin nakakabuo ng item din si Oheb. Available din yung mga Purify ng ni Oheb at ni Haji dito sa magiging team fight doon sa unang Lord ng laban na ito. So talagang kailangan maging mas maingat na magkabilang kubunan. Atoy R, hindi pa naman available yung kanyang flicker at pwede nilang sinugin yung oras, no, para mas nakakatakot na edit ang kanilang haharapin. Oh, pag nakakakita tayo ng mga gantong games, actually, parang automatic na magiging late game yung game natin or not unless mga 14 minutes, 15 minutes, ganyan. So, tira natin kung magkakaroon ba ng team fight para dito sa ating Lord dahil sinisimula na ng Omega habang si Joma nandun sa may bottom lane. Nagre-ready yatang sumibat anytime at i-reset muna yung Lord Burrito. Ako, alam nila na si Oheb ay nasa gitna. So 5 ang nakapalibot doon sa Lord mula sa Blacklist International. Habang si Jom kasi, ito yung tropa mong one call away. Pag inaya mo ng mga Saan? ano, no? Ganun. Oo, inaya mo ng Saan mga ba? food trip, di ba? Pupunta ka agad yan, di ba? Dahil nga doon sa kanyang Spear of Destruction. And yun naman yung magandang naging adjustment no, para sa isang Moskov. Naalala ko dati, ang tagal na rin ng panahon na hindi nagagamit yung Moskov, no? Oo, parang nagbago na talagang ihip ng panahon na. At hindi, pero isa lang hindi nagbabago. Ano? Yung Filipino Lord Dance na nakikita natin ngayon, parang nag-start tayo dito 9 minutes. Ayan At dito na! pa rin. Ito na yung setup lane na sinasabi. Double blast para kay Perks. Isa itatamaan nyo doon at tawagin ng Venom Zone para kay Lord JM. Pero may Ay! interest dito ni Adoryo. Habang si Leota naman, sinuhan si Achi. Si Oheb po free hit lang. Pero matatamaan din ng mga players dito ng Omega. Kaya naman double kill para kay Joma. At mapaalis dito si Haji at MP the King. Mukhang this is it. Lord double daw. Sabi ng Smart Omega. Nag-aantayan lang ang Smart Omega ng Blacklist International. Kaya lang mainipin si Atoy R. Inunahan na niya kagad. And alam niya may mga nagtatago doon sa may mga damuhan. At nahuli kagad itong si Perks. Again, balikan natin. We watch the replay. We watch the replay mula sa Infinix. Instant replay. Ayun, inunahan kagad nila. Nagamit yung Luminum Blast. Actually, si Lord JM pala yung inuna niya. Doon sa naging team pa na yun. Kaya lang naging kalat-kalat. Sakto din yung Minoan's Fury for the counter engagement. At ang sakit ni Jom. Ang sakit na ni Big J. Oo, ramdam na natin yung mga naging farm niya or bunga ng kanyang farm. Yeah. O na-harvest na niya yung mga pananim niya kanina doon sa may side lanes. Kaya naman Lord mag-march out niya sa may bottom lane habang Omega ay kakatok dito sa may gitna. So pipilitin yan ng Blacklist na madepensahan. Again, this is just the first Lord para sa ating laban pero na-maximize nila Burrito. Nakasira din na Tori doon sa taas. Naku, delikado ata. Pero meron pa namang aura yung bottom lane turret. Yung base turret nila. Magandang depensa ang pinamalas dito ng Blacklist International. Pero masasabi ko na nasa magandang posisyon ang Smart Omega. Available din yung Minoan's Fury Malaki Chaka. Wala pa naman siyang flicker dito. So, alam ng Blacklist International na pwede tayong bumabate, pwede tayong mangat. Kaya lang kasi yung CC. Sila nga yung number 1 sa average CC. At kailangan ingatan ito ng Blacklist kasi kapag may isang nahuli sa kanila, even Lord JM baka hindi makapindot ng attack button yan. Oo, eto nga nakikita natin ngayon. Anong kakaibang item doon sa item ni Chuck no Burrito? Oo nga. Okay. May Winter Crown. May Winter Crown. O alam naman natin yung bagong update, yung active ng Winter Crown, di ba? Pwede mo nang gamitin yung ulti mo. Pwede mo nang gamitin yung mga skills na meron ka gamit din or kasabay ng Winter Crown. Kunyari, Minoan's Fury, alam naman natin na pwedeng, pwedeng ma-knock up siya or Oo. pwede siyang antayin, no, yung timing doon sa Minoan's Fury. Kaya yan yung mga pang-defense niya, pang-depensa niya. Pang-depensa. Or, pwede ting opensa. Ay, oo, adaptive din yan, di ba? Ano nga ginagawa ng Jushin? Ano? Binubuhat yung kalaban. What if bait pala? What if
gusto nila na parang, sige, kahit sino na, bigyan nyo na kasi may damage naman na dito si Oheb or kaya pitikin na lang dito ni MP The King. What if pagka lalim ni Chakno, tsaka siya magmiminowan, tas diretso Winter Crown or bahala na siya kung paano niya pipindutin yung Infinix niya. Oh, alam naman na natin kung paano pumipindot yan, di ba? Ang dami mga pinauso niyan dati. Di ba, yung mga mga kufra play niya, di ba? Talagang tumatak yan. At makikita natin na dito na-highlight, no, yung mga kapitan na meron tayo ngayon. Total na pag-usapan natin, Chakno at Haji na nag-step up din, no? Lalo na para sa Smart Omega na walang nag-expect talaga even sa social media. No? Walang nag-expect sa Smart Omega na magiging ganito kaganda ang magiging run nila. Lalo na dito sa earlier na weeks na dumaan. And si Haji dumaan din naman sa struggle. No? Hanggang ngayon, buti na lang nag-stick na rin sila doon sa major role talaga ni Haji, which is sa mid. Parang ano na to, pagaling nga mag-adjust pagdating dun sa team fight. At Ayan mabilis na makukuha dito. Ayun na yung Ayan, Winter Crown na ayan. sinasabi, pero nabantayan Aray, dito ng blacklist. Ando rin pa na makakakuha dito ng Lord. Si Joe! Lord JM magiging Si target Joe! nila habang si Joe nandun na sa may bottom lane. Nandito na sa may bottom lane at nakasama na nga sa team fight bigla. Killing spree na para dito kay Big J and MP The King. Makukuha na rin ng barangay. Grabe, bumasag pa dun sa may bandang ibaba, sa may kuha ng hero. Mula sa Blacklist International, pumano na ng 10,000 kalamangan ng Smart Omega at hawak pa nila itong level 2 na Lord. Masusubukan talaga ang katatagan ng mga agents. Paano sila didepensa dito? 10 seconds, aabot naman ang 5 miyembro dito ng Blacklist International. Pero kasi kasama nila ang pinakamatibay na 6-man na pwedeng hanapin dito ng Smart Omega, which is yung Luminous na Lord na dumadamba. At masakit na rin yung damage niya. Aray. Speaking of damage, Oo, sakit na rin, ha? bigla nangalahati yung buhay ng moment na yun. Sumasira na nga successfully yung Torre dito sa may top lane. Again, mag-flow yung Lord dun sa may bottom lane. Inaabangan at inaantay ng Omega yung kanilang minion dun sa may middle lane. Pero nandito ang Blacklist at kompleto para dumepensa. Nakita ni MP The King si Choma. Pero more on focus lang. Hinanap lang kung nasaan. Okay, alam na ata nila dito si Owe yung maatras din. Kasama na nila yung Lord habang sa gitnang bahagi naman! At dito na nga natin ngayon, pumasok na si Chakno with the Novo's Fury habang mga players dito ng Blacklist ay mapipilitan na And double umalis. ba? Ginamit na nga dito yung pag-free hit dun sa may base, pero Yoten's gonna be down. At Tori mawala ng immortality and that is it. Sa haba ng ating naging laban, magiging matibay pa rin ang barangay. Mag-ingay para sa Smart Omega! Napakatindi ng laban at decisive win mula sa barangay Smart Omega. Pinakitaan tayo ng mga malulupit na galawan. Oh, grabing decision making nila pagdating doon sa team fight at kitang-kita naman natin